Huwag niyong sabihin ng militar na nagre-red tag. Si Joe Masison ang nagsimula niyan. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Samantala, itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, o yung NTF-ELCAC, nako, yung mga nagpaplano, nag-iisip ng mga kalokohan laban sa gobyerno, sumusimpatiya, tumutulong sa mga armadong rebelde para pabagsak ang pamahalaan. Kayo ay humanda sapagkat ang NTF-ELCAC dahan-dahan na kumakalap ng mga ebidensya laban sa Partido Komunista ng Pilipinas, Communist Party of the Philippines. At kasama na yung mga kaalyado nila upang sila ay maklasify na mga terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Yan po ang sabi ni General Antonio Parlade Jr. Sabi po ni General Parlade, nag-aantay lang kami ng designation at prescription ng itong mga organisasyon to be prescribed as terrorist organizations. At inaakusahan po ni General Parlade na yung Gabriela, yung pong youth organization ng Anak Bayan, saka at ng League of Filipino Students o LFS, pati na yung grupo ng Kilusang Mayo Uno, yung human rights group na Karapatan, yung think tank na Ibon Foundation, pati na yung National Union of People's Lawyers, ito ay mga legal fronts ng Communist Party of the Philippines. O sasabihin nyo naman, red tagging. Pero ang problema ho kasi, yung bossing nila ang nagsasabi na ito nga yung mga legal fronts ng CPP. Si Jose Maria Sison, sa kanya po nag-umpisa yan. In fact, one of these days, ilalabas natin dito sa programang ito, yung video na si Joe Masison, bata-bata pa siya noon. Ginangalanan niya yung mga legal fronts ng CPP, kasama yung Gabriela, kasama yung KMU,
Kasama halos lahat ng mga binabanggit niya. Kaya sabi nga ni Secretary Delphine Lorenzana, nakausap niya raw si General Antonio Parlade at pinaliwanag doon ni General Parlade sa kanya yung kaugnay sa mga payag niya kay Lisa Soberano. Pati na yung si Catriona, si Miss Universe. And sabi niya, nagpapaalala, gaya na sinabi natin, hindi naman nagbababala kayo kasi masyado kayong sinisilipan nyo eh. Medyo maging maselan kayo sa mga pagsasalita rin. Sapagkat kung babasahin mo naman yung payag ni General Parlade, klarong-klaro, pinagtatanggol niya nga na huwag niyong i-regtag. Ang medyo questionable nga doon, gaya na sinabi mo mismo sa kanya, yung dinagdag mo pa kasi, not NPA yet. Pero ang ibig lang naman sabihin niya doon, hindi pa nagiging NPA kasi, kung baga, kaya siya nagpapayo, baka ikaw ay mapaniwala sa kanilang mga doktrina laban sa gobyerno at gayahin mo yung mga ibang batang-batang, mga magagaling ang utak na sumama sa NPA, yun. Tinangal silang bangkay dahil nakipaglaban sa mga armadong militar natin. Yun ang sinasabi. Sabi nga ni Secretary Delphine Lorenzana, pati si General Parlade. At ang inyong lingkod, huwag niyong sabihin ng militar na nagre-red tag. Si Joe Masison ang nagsimula niyan. Kung baga, siya nagsabi, these are the legal fronts. Ito ang aming mga kalyado. Tsaka, let's call a spade a spade. Totoo naman eh. Totoo naman na legal fronts. Sapagkat, iisa lang naman ang gusto ng CPP-NPA at saka kayo. There is only one purpose itong CPP-NPA, pati itong mga legal fronts. Of course, yung mga legal fronts, hindi sasabihin na, we want this government fall. Hindi yun. Ibang estilo nila. Sabi, they keep on criticizing yung mga ginagawa ng gobyerno with respect to human rights, poverty, employment, lahat. Pero effectively, ang ginagawa nila, sinisiraan mo gobyerno para yung taong bayan hindi na maniwala sa gobyerno. O ano pa ba? Ang purpose mo to put the government down. O hindi ba yun ang gusto ng CPP-NPA? O kaya kayo tinawag na legal kasi hindi naman kayo hayagang sinasabing we want to destroy this government by an armed revolution. Kagaya ng CPP-NPA, iba, talagang armadong revolution sila. O, kaya kayo naging tinatawag na legal front.